Sabi nila boxing at billiards lang daw ang may pag-asa makapasok sa Olympics. Wala daw pag-asa ang basketball ng Pilipinas. Masakit isipin dahil karamihan sa mga Pilipino mahal ang basketball kesa sa ibang sports. At isa pa alam naman natin sa puso natin na somehow kaya ng Philippine basketball na makipagsabayan sa world stage. Bakit kaya nila nasabi na walang pag-asa? Para sa akin maraming factors at yan ang naging problema. Pero pag-usapan lang natin ang tatlo sa mga ito. Unang factor ay height. Although ngayon na-resolve na ang problemang ito dahil sa golden generation mula kay Japheth, Junmar, Kai, AJ, Edu, until now kina KQ, Tamayo, Baltazar, at Amos. Pero noong 90s, 2000, at early 2010, problema talaga ng Philippine basketball ito. Kahit sa Asia na lang, wag na sa Europe at America. Noong 1990s, ito yung panahon ng Chinese basketball. Dominated nila ang Asia and always qualified sila sa Olympics. Sa panahong ito, never tayong nanalo sa China dahil sa mga 7-footer na si Huang Zizi at Menk Batere na naging mga NBA player din. Ang sentro ng Pinas noon ay si Benji Paras, Ives Dignadis, at noong late 90s si Marlu Aquino na may listed height na 6'4", 6'5", at 6'9", respectively, except kay EJ File. No offense, pero alam naman natin kung paano maglaro si File, di ba? So wag na tayong pumunta sa topic na yon. Dahil yung mga malalaking player natin katulad ni Marlo, ni Dennis at saka ni Alvin, syempre they have to try to box out. No? Hindi sila pwede tumatakbo dyan. So now it's a 10-6-point lead for China. Pagdating ng year 2000, ito naman yung panahon ni Yao Ming na may listed height na 7'6". Alam din naman natin lahat ang nagawa at naibigay ni Yao Ming sa Chinese basketball. Ilan sa mga yon ay yung Asian domination nila. Kasama din dyan yung nakapaglaro sila sa Olympics. At nakalaban pa ang mga NBA superstars tulad ni Kobe at LeBron James. And at the top of that, naging first draft pick din siya ng Houston Rockets, which is malaking karangalan sa Chinese basketball. Nung nag-retired si Yao Ming, that was late 2000. Dahil sa injury, sumulpot naman si Hamed Haddadi ng Iran. Kilala na siguro ng nakararami sa atin kung sino siya dahil recently lang naman siya nag-retire sa International Games noong FIBA World Cup 2023 na dito ginanap. Dahil sa height nitong 7'2" ay natalo tayo sa finals sa FIBA Asia Cup na dito mismo Pinas ginanap. Siyempre masaya na din tayo sa second place kasi dati out of place eh. Ito na din pala yung panahon na bumangon ng Philippine basketball. Ito ay sa pangunguna ni Boss MVP. Malaki ang sakripisyo niya dahil lugi na siya. Sabi niya, he's a billion pesos poorer
para lang maibangon ng Philippine basketball pero di pa din siya natigil sa pagsuporta sa Gilas. Pangalawang factor ay ang skills. Ironically, hindi dapat ito kasama sa listahan dahil kung sa husay at galing lang ang pag-uusapan ay mas magagaling ang Pinoy kesa sa ibang bansa sa Asia. Ang dahilan kung bakit yan nasa listahan ay dahil iba ang playing style of basketball sa international competition, which is wala tayong ganitong basketball skills and knowledge noon. Tulad ng ball movement, fast-paced type of transition at syempre, yung pinakamatindi yung outside shooting. Kahit sentro nila shooter sa tres, which is malayo sa playing style sa PBA, with a shifty drive. There's that boy. That boy. Ang huling factor ay politics at critics. Pinagsama ko na yan. Noon madalas, hindi pinapayagan ng mga team owner ang star player nila na mag-represent ng bansa. If my memory serves me right noong FIBA Asia 2013 na dito ginanap, si James Yap at PJ Simon ay hindi pinayagan ng mother team nila na maglaro sa Gilas. Sayang prime pa naman ito ni James Yap at PJ Simon. Maaring nag-champion sana tayo noong FIBA Asia na yon. Mas masaya sana ang buong Pilipinas. Sa ayaw at sa gusto ng iba, alam natin lahat na mas masaya pag panalo ang bansa natin sa basketball kesa sa ibang sports. Halos lahat siguro ng bansa dito sa Asia ganun din. Isa na dyan ang China. Ayon nga sa isang former national player ng China, matapos sila matalo kontra Gilas Pilipinas featuring Justin Brownlee, na sa international sports competition daw tulad ng Asian Games ay balewala sa kanya. Kung ang goal ng bansa nila ay manalo ng 100 to 200 gold sa ibang sports, kung talo naman sa basketball. Basketball daw ang pinakamahalagang laro sa kompetisyon, kaya daw ito ang final round or kahulihang laban sa international competition. Dahil after ng laro at malaman ng champion, kasunod na din nito ang closing ceremony ng competition. At yung sa critics naman, alam nyo ba ang dahilan kung bakit hindi hinahawakan ni Tim Cone ang PH Basketball since 1998 Asian Games? Ganito kasi ang nangyari dyan, ayon mismo kay CTC, after nilang matalo versus South Korea at China, ay dinamdam daw niya talaga ito at physically and emotionally affected talaga siya noon. Tapos nasabayan at pambabash sa kanya na naging dahilan ng pagkawala ng tiwala niya sa sarili. At dahil dito, yung coaching career niya sa PBA ay nag-winding down. At hindi lang siya ang nakaganito, pati na rin yung ibang magagaling na coaches tulad ni Norman Black at Jong-Wee Chico nung nirepresent nila ang bansa noong 1994 at 2002 respectively. I was playing Korea again. We built the team with the idea of playing China, and we kind of dismissed Korea. And Korea snuck up and bit us and bit us badly. From a coaching standpoint, I felt like such a failure. I didn't get my guys prepared. That game was on me. It was totally on me. I felt like I let the players down, and I felt like I let the country down. One of the little known facts, and is that I feel, and you have to talk to the other coaches about that, but the failure in those Asian games, and that goes along with me and
Norman and Jonga Chico. Right after the Asian Games, we all, our careers dipped for a while. I think it was a loss of confidence from that. I know I had a loss of confidence coming back to the PBA. It wasn't like, congratulations, you got a bronze. It was more like condolences, you didn't get the gold. It was a tough time. I never had a tougher time in my career than that time. Well, everybody else can, I won't.